Natapos na po ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos at gaya po ng inaasahan ng marami, puro na naman po pangako at yung mga napako niyang mga pangako ng mga nakaraang SONA ay wala pong nangyari. Kaya nga sabi nga ng marami, kung bibigyan nga ng grado itong si Bongbong Marcos, wala talaga lagapak kagaya nga po ng kanyang trust and approval rating. So ano-ano ba yung mga naging naipangako ni Bongbong Marcos bago magsimula itong pinaka-latest niyang State of the Nation address? Kung yung maalala, babalikan natin, sinasabi niya, di ba, nung nakarang taon, na bago daw matapos ang December, meron na raw makukulong pagdating nga sa issue ng flood control. Ang tanong, meron bang nakulong sa issue ng flood control? Meron naman na ipakulong, pero sila ba talaga yung inaasahan ng marami na kailangang managot doon sa malawakang nakawan ng pera gamit ang flood control? Dahil ang naipakulong po nila, walang iba kundi si Senator Bong Revilla at itong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga yung pangako po ni Bongbong Marcos nung nakaraang taon hanggang sa ngayon, ang hirap pong paniwalaan o ang hirap pong panghawakan dahil sa alam naman natin na puro pambubudol lang ang kanyang mga pinagsasabi para lang meron siyang may i-report sa kanyang second to the last na State of the Nation address. Kasi kung meron naman talaga siyang i-report, possible po, talagang aabangan po ng marami. Tulad na lang kung meron mga mabibigat nga na malalaking infrastructure project, mga ganyan. Kung meron mga malalaking investor na pumunta rito para magtayo ng kanilang negosyo para nga makakuha ng maraming empleyado or makapagbigay ng maraming trabaho. So mga ganun yung hinihintay talagang marinig ng ating mga kababayan. Kaya dito, pinuna po ni Vice President Sara Duterte yung mga pangako po ni Pangulong Bongbong Marcos na napako po talaga. At talagang wala talaga siguro planong ipatupad or yung mga pangako niya na kailangan niyang talagang gawin. So talagang ang pinaka parang dito ni Bongbong Marcos, bulahin lang po ng bulahin yung ating mga kababayan dahil ang iniisip niya, nagbigay naman ng ayuda, so maniniwala na po yung mga tao sa mga pinagsasabi niya. So ito, pakinggan po natin ang ating mahal na Vice President Sara Duterte sa kanyang mga napansin dito sa mga pinagbubudol ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, panoorin po natin, pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Wag niyo balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Ito, naaalala ko to, di ba? Binatikos to ng mga loyalista at ng mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. Noong sinasabi ni ni Vice President Sara Duterte, yung paggamit ng presidential chopper. Kasi ang naging usapan nilang dalawa, kung di tayo nagkakamali, ipahihiram ni Bongbong Marcos yung presidential chopper para makauwi si VP Sara sa Davao. Kasi nga, malilit pa nga yung mga anak niya, hindi niya pa kayang iwanan ng sila-sila lang. So, bilang magulang, di ba, o bilang nanay, siyempre hindi naman niya kayang hindi umuwi ng Davao. Kung nandito siyempre sa Maynila, yung kanyang pinaka-opisina, which is siya yung DepEd Secretary, di ba? So, yun yung naging usapan nila ni Bongbong Marcos. Pero biglang binatikos siya. Hindi natin man lang, kumbaga hindi natin man lang hindi natin nakita
na ipinagtanggol ni Bongbong Marcos since meron silang usapan, di ba? So, nakiusap, pinayagan, nung ginagamit na yung presidential chopper, binatikos si VP Sara, pero wala tayong narinig na kahit na anong pagtatanggol galing kay Bongbong Marcos. So, tahimik yung tabingi ang muka o yung tabingi yung panga na hindi man lang niya, alam nyo, hindi man lang niya binigyan ng justification yung paggamit ni VP Sara ng presidential chopper. So, isa yun sa mga kumbaga dito personal niyang encounter dito kay Bongbong Marcos na hindi sumusunod talaga kung ano yung napag-usapan o kung ano man yung kanilang napag-usapan at kung ano yung ipinangako. Kasi ito personal na usapan na to. Pinangako sa kanya na sige pagagamit pero pinagamit nga pero sinumula naman banatan si VP Sara at hindi siya pinagtanggol nito. Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi. May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Hindi. Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng suna? Di ba? Bakit nga naman tayo maniniwala pa sa mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos kung doon nga lang sa 20 pesos na bigas? Oo, merong 20 pesos na bigas pero selected lang. Selected lang din ang pwedeng bumili. Kumbaga, meron lang sapat lang na kumbaga meron lang minimum na pwedeng bilhin lang na 20 pesos na bigas. Hindi ito yung kagaya na pupunta ka ng palengke na pwede kang bumili ng 10 kilo, 20 kilos, isang sakong bigas na tig-20. Hindi ganun. Bibigyan ka lang 2-3 kilo, okay na yan. Balik ka na lang next day, kinabukasan, pila ka uli. Pumunta ka na napakaaga hanggat maaari doon ka na matulog sa bilihan ng bigas para mauuna ka. Dahil nga sa sobrang dami ng pumipila, siyempre sino ba naman ang ayaw ng 20 pesos na bigas. Pero ang punto doon, hindi naman talaga napatupad ni Bongbong Marcos yung 20 pesos na bigas. Kumbaga yung band-aid solution lang para lang masabing meron siyang tinupad sa kanyang mga pangako, which is yung 20 pesos na bigas, na pangarap lang daw niya at hindi naman niya ipinangako nung kampanya. Pero kung babalikan ninyo yung kampanya, sinabi niya na gagawin niyang 20 pesos ang bigas. So kaya siguro marami yung bumoto sa kanya maliban sa pag-endorso ni VP Sara, nadagdagan yung boto niya. Gawa nga ng sino ba naman ang ayaw na makakuha ng murang bigas. Tapos ngayon, yung isa sa mga pinangako pa niya na unang-una niya binanggit sa SONA, yung pagpapakulong nga daw kay Martin Romualdez. Diyan, huwag kayo masyado magpapaniwala. Dahil ang ombudsman mismo, binubudol tayo. Gawa ng ang isa ng papalang kaso. O hindi pa nga nakasampa kayong kaso eh. Ang pinapile pa lang po nila ay complaint pa lang po at hindi pa po kaso. So dadaan pa po sa preliminary investigation pa yung isasampa nilang reklamo bago ito maging kaso. So doon pala makikita natin na hinihilot lang at gawa-gawang script lang yung itong sinasabi ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA dahil wala naman talaga may pakukulong na kongresista na may involved po sa flood control project. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.